What's up guys? Mabuhay and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Wonderlove Hostel. Kung makikita nyo, ayan. Ito lang ako sa parang lobby ng second floor and nandito tayo sa Jakarta, Indonesia. Hindi na ako video kahapon sa NAIA kasi alam nyo na guys yung process. Pero ikukwento ko na lang siguro guys yung mga karanasan kahapon. Nagkaroon ng delayed flight as well as yung immigration experience. Okay? So, ayun guys, for the immigration experience is medyo matanong, though palagi na ako nagta-travel. Nga pala, I already paid my travel tax online. May plus 50 lang na processing fee, but it's good since yung convenience naman. And then, since holidays, guys, alam nyo naman, maraming nag-leave, maraming nagta-travel. So, sobrang punong-puno ang immigration. Ano naman yun, guys, talagang kapag December, maraming nagta-travel. Peak season, sabi nga nung nasa counter. And then, si ating ticket counter, sobrang nakakatuwa. Medyo kinausap-usap ko siya na sabi ko, sobrang daming nagta-travel today, peak season nga daw, baka hanggang January na daw yun. And then, later on, nakakatuwa kasi in-upgrade niya. Hindi naman siya upgrade, pero inilagay niya ako sa window seat for free. And knowing naman na sa Cebu Pacific is 250 pesos yung add-on for that. And for the immigration, parang pumila ako ng mga 1 hour. Kasi sobrang haba talaga guys, parang lahat ng tao nag-a-abroad. Hi. Sa Philippine passport holder, of course, ako pumila. And parang inabot ako ng more than 1 hour. Sobrang konti lang kasi nung booth. Tapos ang tagal. And then, ang mga tinanong kung nag-work ba ako sa Pilipinas, sabi ko yes. Tinanong yung company. So, sinabi ko lang yung name ng company. And then, tinanong ako kung hanggang kailan. So sabi ko Thursday, and then in-specify ko yung date. And then tinignan niya yung passport scan, pinicturean ako, and then ayun, good to go na guys. Medyo maraming tanong this time, di katulad dati na in-scan lang in konting tanong and then go na for the security check. Pero goods naman guys kasi nakalagpas naman tayo as always, and sobrang thankful kay Lord to have the privilege to travel, 'di ba? Hindi naman lahat. And then guys, pagdating naman sa security check, normal lang. Alam niyo naman yung normal guys sa Pilipinas, naghuhubad ng sapatos, ilalagay mo sa tray, pati yung maleta mo ilalagay mo dun sa X-ray machine, and then mabilis lang. And then afterwards, nung nakapasok na ako, pumunta ako ng airport lounge, and then punuan siya. So medyo naghintay lang ako saglit dahil fully booked sila. Hindi naman pwede mong ipagpilitan ng sarili natin guys. No, and thank you to my Union Bank credit card for that wonderful stay in the Marhaba Lounge. So second time ko na magstay sa Marhaba, and inask ko yung employee if how much yung regular rate. It cost parang $32 per stay. So, sobrang grateful to have a credit card na may airport lounge. Talaga, sobrang helpful. And then, ayun guys, no, mga around 8, ang nakalagay sa boarding pass na gate is TBD, meaning you have to wait or na malapit dun sa boarding time mo bago lumabas yung gate. And then nung lumabas na yung gate, it's gate 109 para sa boarding bound to Jakarta. And then mga 8:20 doon pa lang nagpa-boarding, and then nung nagpa-boarding, nagtaxi na yung airplane, meaning umalis na siya doon sa may tube. Hindi ko sure kung anong tawag dun guys. Dun sa embarkation. Hindi ko alam guys kung anong tawag dun eh. Basta pag, di ba, may tube na lalakaran para makarating ka dun sa aircraft. Ayun, nag-embark na siya paalis doon. And then, magre-ready na nga to take off. And then, merong technical difficulties.
And then additional technical difficulties na need ipa-check dun sa maintenance. So habang chine-check ng maintenance, ando kami sa loob, inabot kami ng mga 2 hours. And then hanggang tinaksi ulit kami pabalik dun sa tube para mag-deplane. So all in all, parang mga 3 hours kaming nag-antay dun. Sobrang nakaka-frustrate, pero kung isipin mo, okay na rin siya kasi better naman talaga ang safety kaysa naman habang nasa ere tsaka naman nagmamalfunction yung eroplano, guys. So better to be safe than sorry, di ba? So ayun, guys. And then meron silang pabigay na piatos and water. And ayun, ang ganap. Hindi ko alam kung may voucher silang ibibigay kasi parang may narinig akong voucher something. Pero update ko kayo, guys. Let's see kung may matanggap akong SMS or email about voucher kasi parang in-announce kahapon na meron. So hindi natin alam. And then hindi na ako nag-vlog, guys, kasi medyo tiring na rin kagabi. So actually kanina, madaling araw na yung dating ko. So, ang flight from Manila to Jakarta is 3 hours and 40 minutes. 1 hour behind on Jakarta in Manila. So, -1 from our time in Manila. And the weather is fine. It's hot. No, yung normal lang naman sa Jakarta, hindi naman nag-snow dito na para malamig. And then from the airport, so you have to pass the immigration and then the customs. Madali lang naman sa customs, guys, as long as nag-fill up kayo nung declaration form. And then after nun, mag-exit ka na dun sa sa customs area and through the arrival. So nung nandun sa arrival, very simple, sobrang lamig, guys, sa airport naman ng Jakarta, sa Soekarno Hatta, something, kalimutan ko yung name. Sobrang lamig and that's good, no? Unlike sa atin sa NAIA na sobrang init talaga. And then, guys, sa pan-arrival is nag-withdraw ako sa bank ng Indonesia. Yung available lang dun sa arrival, isa lang actually yung available sa arrival, yung iba offline lahat. And then yung max na withdrawal is 1.2 million rupees. So it's around 4,500 sa atin. Isang beses lang muna ako nag-withdraw and then mag-continue na lang ako ng withdraw along the way kapag naubos. And unfortunately, so usually, guys, kapag nag-withdraw ako, gamit yung GCash na cash card, which is sobrang ganda kasi ng conversion rate and walang additional fee. So unfortunately, nung lumabas yung pera, hindi ko na alam kung nakuha ko ba yung cash card or hindi. Pero it's okay kasi nilak ko na lang yung card temporarily sa aking application kasi 'di ba? Baka may makakuha nung card and then gamitin and then maubos yung ating kaperahan. So siguro pag nag-withdraw na lang ulit ako the next coming days, gagamitin ko na lang yung iba kong card, no? Pero ang ganda kasi talaga nung sa GCash, talagang maganda yung conversion and walang additional fee. Kaya yun lagi ang pinang-withdraw ko. Always yun. And then paglabas mo, guys, dun sa international airport ng Soekarno, ayun, guys, maraming doon mga taxi, pero I advise much better kung via app hailing na mga riding services yung gamitin nyo kasi feel ko kapag tourist, much better yung mga ganon, yung mga Grab, yung Gojek dito sa kanila, diba? Mas safe and yung pricing is okay. Ayun, so yun yung ginamit ko from Jakarta Airport until sa pagpunta ko here sa hostel. And then, so ang bayad is 128,000 rupees.
plus yung parang toll fee. So, parang 450 in peso na yun, guys. And, sulit na siya, guys, kasi malayo rin naman siya yung biyahe. At tsaka guys, gabing-gabi na, wala nang train. So, laban na rin yun. At tsaka affordable din naman. Hindi naman katulad sa atin na from malayo to Naiya talagang mga abot na ng 700 to 1,000 lalo na kung galing ka pang Trinoma. So, dito, I think, cheaper ang everything. And then, hopefully, ma-enjoy natin. And I'm happy in visiting a new country. Of course, guys, alam nyo yan, di ba? Na happy tayo every time nakakatungtong tayo sa ibang bansa. And patuloy ang magpasalamat to the Lord for this opportunity. So, I think that would be it for this vlog. And see you on the next one. Bye! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading.